Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay si Ray Lizardo. I heard last Sunday, talagang nag-enjoy ang lahat dun sa Anti-Chas, no? Talaga naman ay narinig ko pa na meron tayong pa-Zumba. Si Erwin nagpa-Zumba after ng service. Tapos may kainan pa after the service. Everybody was so receptive of the word. The worship was so good. And God is really so faithful. Biruin mo, napakalaking blessing sa ating nitong Gausi, itong Grace Abounds po, itong dinadaluyan natin every Sunday. And yet He gave us an opportunity to be in another place last Sunday. And I do believe that soon God will provide for us our very own facility. Sabi nga naman, di ba? For the riches of heavens is in your inheritance. Sabi ng Bible. Kaya talaga naman, I do believe that by God's grace, the church will thrive. And we know that napakaganda po rin ng series natin ngayon. And ang title ng series natin for all of you who are here for the first time, if ever, meron po tayong mga first-timers in the house, kindly naman po, kamustahin nyo sila, kilalanin nyo sila. Ang ating series po ngayon ay ang title is Anchor. Anchor. Bakit nga naman kasi Anchor? It's all about the Apostles' Creed. And bakit Anchor ang title natin? Of course, it is kind of very obvious na alam naman natin na sa dami na nangyayari sa buhay, kaliwat kanan, di ba, sa trabaho, sa pera, sa relasyon, baka mamaya, everyday, pagka gumigising tayo, wala na tayong pinanghahawakan, wala na tayong anchor. Ang meron na lang tayo, agenda, mga things to do, hanggang sa kinakain na tayo ng sistema ng mundo. Kaya pinag-aaralan ngayon natin itong Apostles' Creed. Itong Apostles' Creed na to, hindi po mga apostles ang mismong sumulat nito, pero ito po ay sinulat ng ating mga early fathers na siyang kinuha naman nila sa mga turo ng mga apostles. At talaga naman last week po, napakaganda ng preaching ni Josh po, no? The exaltation of Jesus Christ. And today, it's going to be our week 6. Okay? And ang line po na pag-uusapan natin ngayon is this: I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints. Yan, ang ganda-ganda, no? So talagang let's delve and dive in right away, okay? Ang una natin pag-usapan, tatlo po yan, no? Ang una natin pag-usapan is yung I believe in the Holy Spirit. Okay, context muna tayo, okay? Kasi nung Old Testament, pagka sinabi mong Holy Spirit, ang ibig sabihin niya parang siya, invisible force, parang hangin na parang nakakataas ng balahibo, parang hininga ng Panginoon na hindi mo alam kung saan nanggagaling. Ganun ang context nila noon sa Old Testament. Kaya nga nung sa creation, di ba? Sa Genesis chapter 1 verse 2, sabing ganun, yung ruach, which is the Holy Spirit, okay? Sa Hebrew word po yun ng Holy Spirit. Ruach, yung ruach ng Diyos ay nananalaytay doon sa mga tubig. Okay? Kaya from the very start pala, makikita na natin na talagang ang banal na Espiritu ay life giver na. Pero sa Old Testament, hindi pa permanent ang Espiritu ng Panginoon sa bawat follower o believer. Usually, temporary lang yung empowerment niya sa mga hari, sa mga propeta, sa judges, di ba? Yan, sila Samson, sila David, sila Ezekiel. Bakit? Kasi wala pa ang Panginoong Hesukristo. Hindi pa niya pinapadala talaga fully ang Holy Spirit. Kaya, nung si Joel, isang prophet si Joel, no? Sabi niya ganoon sa book niya, Joel chapter 2 verse 20, sabi niya, I will pour out my spirit on all flesh. Sobrang radikal nun. Sobrang radikal nun. Kasi ibig sabihin nun, hindi na lang mga hari, hindi na lang mga propeta, kundi lahat ng sumusunod at lahat ng believer sa Panginoon will have the Holy Spirit. At nangyari na nga po yan sa Pentecost. Okay, doon sa Acts chapter 2, that was the time when the apostles were gathering and worshiping together, na bigla na lang silang nagsalita ng iba-ibang lingwahe, and the Spirit of God was there in full display. Kaya nga naman, nung New Testament, mas naging clear na. Okay, same meaning pa rin. Para siyang para siyang invisible force, para siyang hangin na nakakatindig ng balahibo, para siyang hinga ng Panginoon. Pero dito mas clear kasi yung Spirit is not only hindi na siya it, kundi He na siya. Divine person na siya. He is the third person of the Trinity. In fact, ang tawag po ng Panginoong Jesucristo sa Kanya, ang tawag sa Kanya ay Parakletos. Ang ibig sabihin ng Parakletos, advocate or helper or comforter. Di ba?
Kaya ibig sabihin niya, pagka wala ang Holy Spirit sa iyo, ibig sabihin, wala kang union with Christ. Kaya kung wala ang Spirit sa iyo, hindi ka Christian, period. Di ba? Kung wala ang Spirit, wala kang buhay spiritual. Bakit? Kasi deads ka eh. Di ba? Deads ang Spirit mo. Hindi mo kaya mag-repent, hindi mo kaya maniwala, hindi mo kaya mag-pray. Kasi lahat ito mga to, yung pag-worship, pag-repent, paniniwala, lahat ito puro mga obra maestra ng banal na Espiritu. Sabi nga gano'n sa 1 Corinthians chapter 12 verse 3, sabi nga no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Pero hindi lang ito yung binabanggit, ha? Kundi talaga pag sinabi mong you are professing, talaga may relasyon ka talaga sa Kanya. Di ba? Kaya sobrang deceitful, kuminsan nabobola natin, kuminsan sarili natin pag sinasabi natin, hindi, anytime pwede kong piliin ng Panginoon. Hindi. Kasi without the Spirit, ikaw ay isa para kang isang patay sa morgue, isa kang spiritual corpse. Di ba, imaginein mo to, kunyari, nasa ICU ka, tapos naka-flatline na. Tapos dumating yung doktor sabi niya gano'n, ito manual, basahin mo ko, tapos buhayin mo ang sarili mo. Useless. Bakit? Kasi patay ka eh. Patay ka. That's religion with the spirit, without the Spirit. Commandments na parang binigay mo lang sa mga patay. Hindi kasi walang spirito. Di ba? Hindi mo kayang i-CPR ang sarili mo. Kaya pagka wala ang spirito sa iyo, wala ka rin Kristyanismo. Ang spirito ng Panginoon, hindi yan optional. Tandaan mo yan, hindi optional ang Holy Spirit na nasa sa iyo. Ito lang yan, okay? Ito ang katotohanan yan. If the Spirit is absent from your life, then you are not truly united with Christ. Kaya huwag mo i-ignore ito. I-examine mo ang puso mo kasi baka akala mo nasa iyo ang Holy Spirit pero yung pala busy ka lang sa ministry. Baka mamaya nasa iyo ang Holy Spirit, yung pala magaling ka lang mag-research. Di ba? Nang tungkol sa Diyos. Puro nandito lang sa utak pero walang relasyon. Di ba? Sabi ganun sa John chapter 6 verse 63, sabi ganun, the Spirit alone gives eternal life. Human effort accomplishes nothing. Ang ibig sabihin nito, talagang para mabuhay ka ay sa kagustuhan at sa desisyon lamang ng banal na spirito. Ito pa, isa pang verse, no? Sa Ezekiel chapter 36, sabi niya naman, I will give you a new heart and I will put my spirit in you so that you will follow my decrees. That means to say, kung wala ang spirito sa iyo, talagang hindi ka susunod. Kaya ibig sabihin nun, kung hindi ka sumusunod sa Kanya, well, you can do the math. Diba? Anong spirito ang humahawak sa iyo? Walang spirit, walang buhay. Yung faith, yung repentance, hindi yan nagagaling sa iyo. Ang nag-uudyok niyan sa iyo ay ang banal na spirito. Kaya yung mga yan, hindi ito yung works mo na ikaw mismo ang bumuhay ng faith mo. Hindi. You have a dead faith. It is only by the Holy Spirit that gives life to your faith. Pati yung repentance mo. Ito ang evidence na ang banal na spirito ay nasa sa iyo. Kaya kung maasa ka na kaya mong gisingin ang sarili mong puso, naku po, delikado yan. Hindi nakakapag-CPR ang patay. Okay? Hindi niya kaya. Ang kailangan is isang buhay para makaresuscitate ng isang patay. Okay? At walang iba yung pagdating sa ating faith, pagdating sa ating puso, ang banal na spirito lamang ang totoong nakakapagbigay ng bagong buhay at bagong puso. Kaya itong Kristyanismo ngayon natin dito sa generation na ito, medyo kung minsan masyado complex, masyado complicated, di ba? Ang daming ang daming ingay. Ang daming, di ba, meron tayong mga sermons, podcast, may concerts tayo, may Bible apps, lahat ito maganda. Pero kahit na anong dami mong exposure, kung wala naman ang banal na spirito sa iyo, lahat ito activity lang. Wala ka talagang transformation. It's possible na kumanta ka ng malakas. It's possible na magtaas ka pa ng kamay mo. Pero patay ka sa loob. Para kang iPhone na walang battery. Ang kintab-kintab pero hindi mo naman magamit. Walang function. Kaya, i-check mo yung sarili mo. Do you see the evidence of the Holy Spirit in you?
May conviction ka ba sa kasalanan o kahit na anong dami ng dinig mo sa salita ng Diyos, ikaw pa rin ay gawa ng kasalanan, ikaw pa rin ay kung ano-ano nung click na porn sa internet o kaya kung ano-ano pa rin lugar na pinupuntahan mo, marami ka pa rin bisyo, nagsusugal ka, may relasyon mo talagang masyado kang war freak, di ba? Meron ka bang pagmamahal kay Kristo talaga? Meron ka ba talaga pag-pursue sa pagiging banal? Kasi kung wala, huwag mong i-assume na ikaw ay ligtas. Now, mas mabuti na sabihin ko sa inyo ito, no? It's better to be crushed by conviction kesa naman hanggang sa kamatayan mo, hanggang sa kangkungan ng impyerno mo, naloloko mo ang sarili mo. Ang Panginoong Jesucristo lamang ang pwedeng lumigtas sa iyo at binigyan niya ang banal na spirito para makasama mo. Ano ang spirito na nananalaytay sa iyo ngayon? Yan ang tanongin mo sa sarili mo. Pero kapatid, si Jesus ay narito ngayon at hinihintay ka. May pagkakataon ka dahil sa ginawa niya sa Kalbaryo, pwede kang magbalik loob, pwede kang sumuko sa Kanya. Kaya gawin mo na. Tama na yung Christian dito, pero paglabas hindi. Tama na yung praise the Lord dito, tapos mamayang konti mura. Matama na yung ang bait-bait mo rito, nagbibigay ka, tapos pagdating mo sa business mo, nandadaya ka. Okay? Tama na yun. Walang 50% Christianity. It's all or nothing. Okay? Point number 2. Okay? Sabi nga the Holy Catholic Church. Now, okay? Alam niyo po, ang Catholic dito, hindi po ito ibig sabihin yung Roman Catholic per se. Ang ibig sabihin ng Catholic dito is universal. Ito po yung universal body of Christ. Lahat ng tunay na Kristiyano, they belong here. In fact po, kahit po ang Romano Katoliko, alam nila po na ang ibig sabihin dito is the universal body of Christ. Okay? Kasi alam naman po nila at alam naman po ng lahat na itong Apostles' Creed ay nag-umpisa magmula ng Apostoles long before na-establish ang Roman Catholic. Okay? Pero ang emphasis dito, sabi nga, hindi lang ito Catholic Church, sabi Holy Catholic Church. Holy, not because perfect ang mga miyembro, pero dahil hiniwalay sila ng Panginoong Jesucristo, hiniwalay tayo ng Panginoong Jesucristo. Set apart ka. Grabe, sabihin mo nga sa katabi mo, hiniwalay ka. Huwag mo sasabihin, hiniwalayan ka, okay? Sabihin mo, hiniwalay ka. Okay, sige, sabihin mo nga sa katabi mo, hiniwalay ka ng Panginoon. Yan. O, dagdagan mo pa, hiniwalay ka ng Panginoon para sa Kanya. Wow, mas sweet yun. Sige, sabihin nyo. Yan. Now, ano yung Holy Catholic Church? Sabi nga, sa Greek word nga yan, ecclesia nga ang tawag dyan. It's literally the assembly of mga tao na kinall out ng Panginoon. Kasi noon, sa Greece, no, ang ecclesia, civic gathering yan ng mga tao na nagde-decide ng mga batas. Pero, sa konteksto ng Kristiyano, it means ito yung mga tinawag ng Panginoon para sa sarili niya. They are taken out. They are separate from this world. They are gathered into one body. Kaya ang simbahan, hindi po yan building. Hindi po yan organization. Hindi po yan Bible study classes lamang. Okay, also, yan ang mga ginagawa natin, mga activity natin yan. But that does not define a church. Okay, hindi po eskwela ang simbahan. It's the people of God who is the church. Kasi po, nung Greco-Roman culture, ang religion was transactional. Diba? They offer sacrifices para may blessing sila doon sa mga Diyos-Diyosan nila. Sila Zeus, sila Apollo, yan. Pero ang Kristyanismo, it was relational. It was communal. Diba? Kaya sobrang scandalous dahil walang temple for idols. Walang priesthood system. Just a gathering of believers under one Lord. Diba? Kaya nga every week nag-gather tayo dahil meron tayong one Lord. Sabihin nyo nga yun, one Lord. Yan, iisa lang ang Panginoon. Ito ngayon ang trivia dyan. Yung mga early Christians, naakusahan ito ng atheism kasi they rejected Roman God. Sabi nga nila, cannibalism din. Kasi naririnig nila, eat his body, drink his blood. Akala talaga ng mga Romano, talagang kumakain talaga ng katawan, tapos umiinom talaga ng dugo, di ba?
Tapos ang pangatlo pa is ang sabi ng mga no ng mga Romano no sabi ko immoral daw mga Kristiyano kasi may mga feasts daw ng pagmamahal. Pero kahit na anong persecution ang inaabot ng mga Kristiyano, hindi pa rin tumitigil ang simbahan. Dahil ang tinitingnan natin ay ang Panginoong Hesukristo. Sabihin natin, okay, hindi titigil ang simbahan dahil kay Kristo. Sabihin natin, all for Jesus. One more time, all for Jesus. Yan. Bottom line is, to belong to Christ is to belong to His people. The church is holy or that's being set apart by Christ and universal and gathering. Yung pag-gather natin, hindi yan optional. Dami nagsasabi, I love Jesus, pero I hate the church. Isipin mo naman, kung kunyari, no, na, meron kang barkada, okay? Gusto mo yung barkada mo, pero dinided mo yung asawa niya. Ay, hindi pa pwede. Kasi yung asawa niya yun. Paano pagka may relasyon tayo sa Panginoon si Kristo, dined mo yung bride niya. Ang bride niya is yung church. Diba? Hindi. Hindi ganun yun. Pwede ba yun? If you love Christ, you love His bride. Yan kasi ang problema. Ang kultura ngayon, ang promote my truths, my faith, my rules. Di ba? Pero yung Apostles' Creed, sumisigaw, no. Your faith is shared. Your life is communal. Your salvation is corporate. Hindi po solo flight ang Kristyanismo. Kung titignan mo, optional ang church, o okay lang na mag-online ka lang forever, naku po. Para mong dinidedma at winawalang bahala ang bride ng Panginoong Hesukristo. At pagka nireject mo ang bride ni Hesukristo, nire-reject mo rin siya. Di ba? The church is more than a building. Ano ba? Ano ba talaga sa atin ang simbahan? Ito ba ay isang extracurricular activity lang kasi wala kang ginagawa pagkalinggo? Di ba? Kasi ang simbahan, hindi ka spectator dito, parte ka. Parte ka. Kaya pagka merong problema ang isang kapatid, tayo ba ay nakikiramay? Pagka may pangangailangan ba isang kapatid, sumusubok ba tayo mag-reach out at baka makatulong tayo? O pagka itong mismo simbahan natin, tayo ba ay spectator lamang o ma-attend na tayo dito every Sunday? Hindi natin tinitingnan ano kaya kailangan dito. Di ba? Pero I do believe that lahat tayo nag-grow pa. Nag-grow pa at alam ko dahil sa pagmamahal ng Panginoong Hesukristo, mamahalin din natin ang kanyang bride, which is itong simbahan na ito. Kaya nga ako, I am very much in full faith that with all of us praying together and we are pursuing together and we really are gonna bless each other to the point that we will be able to have our own gathering place every Sunday dahil ang ating Panginoong Hesukristo ay tapat at siya ay sapat. Ang faith po natin communal. Kaya kung ano po yung mga ginagawa rito, kung ano yung ginagawa ni Josh, kung ano yung ginagawa ni April, kung ano yung ginagawa ni Jeff, lahat po ito ay kasama po tayo rito. Pagka nagta-transition po si Alex, pagka si Chin po ay nagdadasal, pagka si Erwin ay naglilid ng worship, kasama rin po tayo. Kaya tayo po ay mag-reach out din sa isa't isa at tingnan natin, oy, okay ka ba dyan? Kasi baka akala natin, we are continually just being served. But you know what? Christ actually said that we are to be a servant of all. Yan, di ba? So, tanungin natin, ano ba ang simbahan sa atin? Ito ba isang, parang isang org lang ba ito? Parang school org lang ba ito? Isang extracurricular activity? O isang masayang daluhan every Sunday? No, let us be involved in the church. And that goes forward to my point number 3, the communion of saints. That means to say, itong communion of saints po dito, hindi po ito yung communion na nagko-communion tayo, na may elements po tayo. Ang ibig sabihin po rito is the life and the faith that we share. When we confess this line doon sa creed nato, the communion of saints, hindi lang ito parang doctrine, panatang makabayan. Hindi. It's a declaration that I belong to the Spirit, I belong to the church, and to the communion of saints. Ang ibig sabihin ng communion of saints ay we share life in Christ with each other. It is embodied. Costly siya. It will cost you.
Okay? Kasi spiritual family yan. Ang tanong dito, meron ka ba talagang spiritual family? O bawat linggo, pahap-hap ka kung saan-saan. Nakikinig ka sa iba't ibang podcast, na mamayang konti, iba-iba na yung menu ng kinakain mo. Isipin mo, nung umaga, ibis na breakfast ang pinakain sa'yo ay cheese curls. Hindi naman po pwede yun. Tapos pagdating ng tanghali, ang kakainin mo na ay gulay at saka karne. Tapos parang imbalance na yung ano mo, yung health mo, yung spiritual health mo, wala na, nagkanda loko-loko na. Isipin mo yan, nakakalito ko minsan, di ba? Kailangan meron ka spiritual family. At bukod dyan, pagka sinabing communion of saints, dahil yung faith natin nasa Panginoong Jesucristo, yung community nun, isipin mo yon pati yung mga nakaraang mga apostoles, sila Paul, sila Peter, sila Joel, sila Moses, na lahat nakatuon dito, naka-anchor dito sa pananampalatayang ito ay tayo ay kaisa sa kanila. Isipin mo yon na para tayong nag-worship every Sunday kasama sila. In fact, hindi lang every Sunday. Sa bawat panahon na talagang dinideklara natin ang kabutihan ng Panginoon, sa bawat panahon na tayo ay nagsasamba, sa bawat panahon na tayo ay nagdadasal, sa bawat panahon na pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, lahat din yun. Iisa lang ang faith natin, kasama natin yun. Sila David, lahat yan, sila Joel, sila Ezekiel, at lahat ng mga apostoles. Communion of saints. Kaya isipin mo, think of yung kunyari yung mga coals o ito yung mga uling, di ba? Sa apoy. Kapag ang isang uling tinanggal mo, di ba? Ano mangyayari? Magiging malamig. Pero pagka magkakasama tayo, talaga naman sobrang init. Ganyan nga nangyayari sa atin dito eh. Kaya hindi ba kayo nabe-bless na talagang every Sunday, ang talagang pinupuntahan natin dito ay dalawang bagay. Pero ang pinaka-number one yan ay ang pagpuri sa Panginoon. Pero ang pangalawa naman ay nakikita at nararamdaman natin ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa. Ganyan ang Kristiyano. Hindi ka pwede mag-survive na mag-isa. Hindi ka pwede mag-survive na walang naggagabay sa iyo. At ikaw rin, kailangan mo rin maggabay ng ibang tao. Kasi pagka mag-isa ka, magiging vulnerable ka. But with the body, parati kang gwardyado. Ito nga, hindi ba pinag-usapan natin ito sa marks of a healthy church? Kailangan may accountability. Di ba? Hindi tayo mga lone ranger sa Kristyanismo. Wala rito mga superhero. Di ba? Ngayon, digital age na ngayon. Mas madali mag-Netflix kaysa mag-fellowship. Anong pipiliin mo? Mas convenient ngayon mag-scroll para kaysa mag-surf. Pero ano pipiliin mo? Because I'm telling you, communing with saints is not convenience. It's a covenant. Kung malamig ka spiritually, baka ka kasi mak-cut off sa iyong init ng pagmamahal sa Panginoon. Bakit? Kasi ang nakakasalumuha mo ay kung hindi Kristiyano, ano pa? Di ba? Baka mamaya itong mundo na to, lamunin ka ng buhay. Itong reality niyan talagang hindi soul of life at Christianismo. Alam niyo, ito sinasabi sa inyo. Isolation is the perfect playground for the enemy. Kasi pagka in-isolate ka niya, nako, eto pakinggan niyo na gusto to, importante ito. Kasi per se, alam niyo ba, per se, the enemy is not against good works. He is against the exaltation of Christ. Kaya ang gagawin niya, i-isolate ka niya to the point na pati mga good works gagamitin niya. Magandang gawin yan. Alam mo ba, di ba, pagka kinain mo ang prutas na ito, malalaman mo lahat. Di ba? Di ba? Sounds family, di ba? Yan. Nakakala mo maganda, pero yung pala hinihiwalay ka na ng kalaban kay Kristo. Di ba? Kaya importante na meron tayong mga kasama na talaga nagsusupport sa atin, na parang nagiging accountable tayo. Napaka-importante na number one, ang Espiritu ng Panginoon ang dapat na nananalaytay sa ating buhay. Ang tanong ko sa inyo, anong Espiritu ba ang nagkocontrol sa iyo pagka meron nag-offend sa iyo? Anong Espiritu ba ang nagkocontrol sa iyo pagka nandyan na ang mga temptation? Anong Espiritu ang nagkocontrol sa iyo? Alak ba? Ang mga sistema ng gobyerno na pati ikaw nagiging ganon ka na rin? O ang sistema ng mundo na pati ikaw nahahawakan na rin, kaka-criticize mo, pati ikaw nagiging critical ka na rin.
Di ba? It is good to have a critical mind, but not to have a critical spirit. Magkaiba yung dalawang yun, critical mind tsaka critical spirit. Di ba? Anong spirito ang nasa atin? At number two, okay, number two, meron tayong Catholic Church. Tayo ba? Tayo ba ay talagang hiniwalay ng Panginoon o tayo ba ay humihiwalay sa Panginoon? Mahalin natin ang Panginoon at tayo ay kasama ng communion of saints. Hindi lang po tayo spectator dito. Kailan pa? Lahat itong mga ito, parang ang hirap gawin, di ba? Pero alam nyo, kung ang pagmamahal ni Yesu Kristo na pinakita niya sa krus, doon sa Kalbaryo, is marirealize natin. Makita, nakakahiya na hindi isuko ang buhay sa Panginoon. At alam mo, lahat itong mga to, hindi ito mga gawain na. Ang mga mangyayari dito, ito ay mga tugon na, response na siya, hindi na siya reaction. It's an irresistible response to God's blessed goodness, which He displayed 2,000 years ago by dying on the cross for you. And in conclusion, isasummarize ko na lang po, isipin natin, tayo ba ay kinokontrol ng Holy Spirit? O anong spirito? Anong spirito nagkokontrol sa atin? Nagkokontrol ba sa atin? Spirito ng hatred, spirito ng alak, spirito ng marijuana, spirito ng kasalanan? Kapatid, tama na. Bigyan na natin ang buhay natin sa Panginoon. Anong simbahan ka ba? Saang simbahan ka ba? Sa simbahan ka ba ng kampungan ng impyerno? O sa simbahan na talagang itinalaga ng Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang salita, dahil sa kanyang pagmamahal, at dahil sa kanyang kagustuhan. Hindi po reliyon, hindi po ito is certain building or organization na pinag-uusapan natin dito. Ang simbahan, ang communing with other saints, ang pinag-uusapan po natin dito, kanino ka ba nagko-commute? Sa mundo pa ba? Sa sugal pa ba? Sa pandaraya pa ba? Kapatid, it's time to commune with the faith of the saints. And that is no other than our Lord Jesus Christ. Kapatid, tama na. Bigyan na natin ang buhay natin sa Panginoon. Tama na yung mga loko-lokong Kristyanismo. Tama na yung, ngayon, okay ka. Mamaya konti, naghuhurumentado ka na. Ngayon pa, praise the Lord ka. Pero the same lips, mamaya konti, nagmumura na. Ngayon, nagko-communion ka, mamaya konti, sigarilyo na yung nakasubo sa'yo. Ngayon, ang bait-bait mo, mamaya konti, nagsusugal ka. Ngayon, ang ganda-ganda ng relasyon mo dito, pagdating sa bahay, puro kaaway mo yung pamilya mo. Ibigay na natin. Ang sinasabi ko dito, hindi yun ang kaparaanan, pero pagka tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, yung totoo pagka ang Panginoong Jesucristo, pagka ang spirito niya ay nasa iyo na talaga, ay talagang lahat itong mga fruits na lang ito, magiging response na lang na magbabago tayo. Ito yung talagang inside-out transformation, hindi lang behavioral transformation. Kaya kapatid, tama na. Pagka nagpuring tayo, talaga magpuring na tayo. Huwag tayo magpapaloko na yung mga ginagawa natin activity sa simbahan ay akala natin yun ang nagpapakristyano sa atin. Hindi. Itong activity na ito, huwag natin ihinto. Pero dapat ito ay isang produkto lamang ng pagmamahal na nakukuha natin at response natin sa pagmamahal at kagandahan ng ating Panginoon. Kaya kapatid, ibigay na natin ang buhay natin sa ating Panginoon. Ibigay natin ang buhay natin at hayaan natin na ang Espiritu ng Diyos ang mag-control sa ating mga desisyon at magbigay ng kagustuhan sa ating puso at siya ang magdirekta ng bawat interest natin. Hayaan natin at hayaan natin na magkaroon tayo ng simbahan, ng isang pamilya na talagang faithful tayo at tumutulong tayo, hindi kasi part ka ng simbahan, hindi ka spectator. Kaya kung may maitutulong ka, hindi ito dahil sa tinutulungan mo ang leaders ng simbahan, tinutulungan mo dahil sa tinulungan ka ng Diyos muna.
Kaya ito ay hindi ito tulong mo, kundi worship mo sa Panginoong Hesukristo. At lahat itong mga to ay magagawa mo lamang kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Ibigay mo na ang buhay mo sa Kanya. Ngayon din. Ngayon po ay magdadasal tayo. At ang dasal ko po ay sana ay itong pinag-usapan natin ay hindi lamang isang kwento, kundi maintindihan talaga natin na talagang napakabuti ng Diyos. Lord, maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong salita. Panginoon, alam namin na ikaw lamang ang nakakapagbigay ng buhay. Hindi yung effort namin. Espiritu mo lamang ang nakakapagbigay buhay sa buhay namin na dating patay na. At dahil dyan, Panginoon, bigyan niyo po kami ng puso na hindi lang maging spectator, kundi maging isang Kristiyano na mahalin ang inyong simbahan. Maraming salamat, Panginoon. Sinusuko namin ang buhay namin ngayon at binibigyan ka namin ng pagpupuri na hindi pwedeng ibigay kahit kanino man dahil ikaw lamang ang karapat-dapat. Ikaw lamang ang luluwalhatiin namin magpakailanman. Sa ngalan ni Jesus, Amen and Amen.